Hinihintay pa rin ang resulta sa pagsusuri sa balikbayang galing Saudi Arabia na ipinakwarantin dahil may mataas na lagnat pagdating sa ating paliparan. Pagtitiyak ng kagawaran, walang dapat ikatakot ang sino mang obligahing magpakwarantin. Nakatutok si Steve Dailisa. Resulta na lang ng swab testing ang hinihintay ng Pinay na galing Riyadh, Saudi Arabia matapos makitaan ng sintomas ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS. Mataas kasi ang lagnat ng Pinay na na-detect sa thermal scanner kaya diniretso siya sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Ang isa pang health worker na galing United Arab Emirates, inoobserbahan pa dahil sore throat lang naman ang idinadaing niya. Well, the purpose of the health checklist is not only for yourself, kundi para na rin sa sasalubong sa'yo, sa makakasama mo sa bahay. Kung i-deny mo yun na may nararamdaman ka, may problema ka, that will linger on. Just make sure that you get to fill up your health checklist honestly, and we will be able to address kung ano man concern ninyo. Hindi raw dapat matakot sakaling obligahing ma-quarantine. Lahat ng may initial contact sa index case o ang unang pasyenteng nakitaan ng sakit, kailangang isailalim sa laboratory testing. Nagsasawag sa ilaw at sa lalamunan o sa gilid ng lalamunan para makakuha ng sample nga ng possible na organism. Now, while the results are being processed, the president there's a directive na kailangan i-quarantine muna sila. Sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu, na-quarantine ang 19 sa mga pasahero ng flight EY424. Ilan sila sa nakasabay ng Pinoy nurse na unang nagpositibo sa MERS coronavirus sa United Arab Emirates, pero nagnegatibo naman sa 2 confirmatory testing dito sa Pilipinas. 5 naman ang sinuri at naka-quarantine sa ospital sa Bacolod at sa Negros Occidental. Agad naman daw nakipag-ugnayan sa pulis at ospital ang pamilya ng isa pang pasahero na nasa San Antonio, Nueva Ecija. Sumailalim na rin ang balikbayan sa pagsusuri. Ang magandang balita, lahat ng nasuri ng DOH negatibo sa MERS-CoV. Pero may 174 pa na pasahero ng flight EY424 ang tinetrace pa kung nasaan hanggang sa ngayon. Kasabay ng pakiusap ng DOH sa mga paparating na OFWs na maging tapat sa pagsagot ng Health Declaration Checklist, nagbigay na rin sila ng briefer sa DOLE at POEA para mabigyan ng tamang kaalaman ang mga papaalis na OFWs patungong Middle East sa kung paano makakapag-ingat sa sakit na MERS bilang bahagi ng kanilang pre-departure orientation seminar. Ilan lamang daw ito sa mga pamamaraan para mapanatiling MERS-free ang bansa. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.